Oo, magandang umaga. August 20 ngayon. Ang bilis na araw, mga ka-gym. August 20. Oh, Jason na. Si Alex sana. Pinakita ng daddy ko sa akin, mga ka-gym. Malaki na sila. Si Alex, malaki. Halos kasi laki nito. Pero mas malaki pa rin ako dito. Kasi. Si Ana malaki. Ay, same. May kami. Bali ng oras na. 6:25 AM. Kanina pa ako gising. Laging 5:45. Ayun, tuyo na yung kamay ko. Tuyo na. Pero yung masakit pag nakakasanggi. Ay, bali, ngayon, umaga. Preparasyon sa exercise. Pagpatak ng 7 AM. Tapos, 10 AM. Tapos, 10:30 AM. Puro ganyan, mga ka-gym. Hanggang sa gumaling ako. Kahit na hindi ako nakapag-live na ng exercise, baka na kayo pa eh. Mabilis sa internet sa YouTube. Pero sa upload, mabagal. Eh, nawalan ako ng gana. Eto, yung mga video na alaga ako. Ako, gagawa. Tuloy pa rin yung grip exercise ko. Nandiyan lang yung araw-araw. Gumagawa ko ng grip. Pagpapatak ng 9 AM, 8:45. Take 30 minutes grip. Kaliwa, kanan. Okay. Ano, yung kung ano yung exercise kong pinakita lang sa inyo. Sa lagi ko sinasabi. Exercise 1, 2023 exercise ko. Exercise 2. Exercise ng daddy ko. 2024. Yung pa rin yun. Powerful, mga ka-gym. Ayun, kung tinignan mo yung hita ko yung ang tigas. Isang calculations, ang laki. Ano, bati yung legging exercise ko, mga ka-gym, powerful. Para sa recovery ko, kailangan gawin ko. Napakatagal nun. 9 years na ako nandito eh. Exercise na. Bago lahat. Nag-aaral ako ng Bible. Para sa ikakabuti ko. Na. Ayaw lumapit. Ay, lumapit si Choros. Lapit. Oo, makakalis. Magkape muna tayo. Iba na yung panahon na yun, mga ka-gym. Yung ulan. Sulpot. Habagat daw. Tapos may bagyo pa. Hindi natin alam yung mangyayari sa panahon. Nakakatakot. Diyos lang nakakalam ng hinahanap. Tapos yung araw na mangyayari. Kaya magagawa natin ay magdasal tayo sa Diyos. At magdasal tayo palagi. Tapos mag-aral tayo ng salita niya. Biblia. Pagka-interesado kayo sa Biblia, huwag kayong basa ng basa. Dahan-dahan na pagbabasa. Kahit isa, dalawang chapter. Kaya mapadala-dalawa ako eh.
Nasa Josue chapter 17 to 18, tapos na ako. Ano, ano nga ba yung story doon? Yung maangkanan, naghati-hati ng lupain. Ang ganda yun sinakop nila yung mga bansang kasakupan nila. Tapos nung natapos na nila yung gawain, naghati-hati yung lupain. Hinati-hati nila. Silang angkanan. Hindi ko mabilang yung pangalan Tsaka yung bayan, ang dami. Anak ni Simeon, mga DP niya. Ang daming angkanan. Hati-hati sa lupa. Tapos anak ni Israel. Tapos si Israel, si Jacob yun. Patay na sila Matanda na O bakit? Tapos sino yung anak ni Judah. Hati-hati sa pangalan. Ay, sa lupa. Sa mga bahagi. Ang galing Marami, hindi ko matandaan yung pangalan. Ay, Jisoo naman Tapos si Josue, meron din si Josue. Humingi siya ng bahagi sa anak ni Israel. Yung lupa. Ay, malaki yung lupa hati-hati sila. Ganyan katindi nung panahon ng Biblia, baka kamay sa kamay, ngipin sa ngipin, katawan sa katawan. Ang gamit ng baril, walang baril nun Talagang parte yun harap-harapan. Tabak na talim ng tabak. Kutsilyo, espada. Ang galing ng Biblia, gusto ko. Kung babasahin ng Biblia, mahirap magbasa ng totoong Biblia Pag malabo yung mata mo, tapos nakakalito. Ituturo mo ganun. Malilito ka. Pero okay din naman. Sa apps, okay. Color. Pero kung may malinaw ka ang mata, hindi kaya mong basahan yung Biblia. Yung totoong Biblia. Yung apps. Yun naman. Yung apps. Ginigilaan ng sukat Ang dating daan, i-download niya sa cellphone niya. Kay Brother Eli Soriano yan. Ano yun? Ang dating daan, 1905 version. Tapos, yung Holy Bible, Digital Bible, yung sa daddy ko. Ganun din yun. Kay Brother Eli rin yun. Hawak ng MCGI yan. Tapos, yung nahanap ko sa YouTube, pang international, Holy Bible, EU version. Ikaw mismo yung version. Medyo parehas sila Okay. Tapos ang kinaganda, may plus audio. Okay. Iba na panahon na yun. Basta, hindi natin alam yung mangyayari. Yung rapture, mangyayari yan. Pagdating na araw. Nakasulat sa Biblia yan. Okay. Tama Lahat ng mga sabi ng daddy ko, mag-aral ka ng Biblia. Lahat ng mga katanungan mo, Biblia sasagot sa'yo. Totoo. Yung sa akin, na parang naano ko yung sarili ko dun. Hindi na, wala nang away-away wala nang mainit na ulo palagi. Nabawasan. Ba't ikaw lang yun nasa tabi ko? Ayaw pa, Mai. Masasing nasa kama Ayaw pakita Hindi kay Jason na lang.
Yung sinasabi ko sa inyo, yung exercise ko mga gym. Pag sinabi full body yan. Totoo. Gagawa tayo ng video sa live. Pagka ano na. Pakatapos ng isang taon, 2 taon siguro. Babalik ka. Magugulat kayo sa transformation ng katawan ka. Basta araw-araw, tuloy. Ayun, yung nakita niyo paglaki ng Max Color ka. Panginoon Diyos ko, gumagawin sa akin mga gym. Nakapagbigay ako ng oras sa Diyos ko. Nakapaglingkod ako sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ayun. Tsaka nag-iba yung lakas ko eh. Pagdating ng basta itong 2026, nag-iba yung lakas ko. Sobrang lakas ng katawan ko. Yung ulo ko, malakas na. Naigagalaw ko na maayos. Nakikilos ko na mabilis yung katawan ko, kamay ko, paa. Yung tahi ko lang yung problema sa ulo ko eh. Masakit lang yung tahi. Nasa internal yan eh. Pinakaloob. Nakadapa ka pa. Anak ng uy. Kami mga alaga kayo aso mga kajib. Huwag nyo sasaktan. Hindi tama yun. Saktan ng animals. Ako hindi ako nananakit. Panggigilan mo lang. Ganyan mo. Panggigilan mo lang ganyan. Pasil-pasil. Tapos kamutin mo yung tiyan niya. Kamutin yung tiyan. Di so na. Bali, ano nga ba sunod sa kay Jose? Hukom, hukom. Judges yun. O korte. Yun ang ibig sabihin. Ang galing ang kwento ng yung kay Jose. Sinugo din siya ng Diyos, parang si Moises. Totoo, nakasunod sa Biblia eh. Nakakatakot yung pagkamatay ni Moses. Nakakatakot na masaya. Namatay si Moses. Tanda ko pa eh. Namatay si Moses, 120 years old. Tapos sa Deuteronomy yun. 120 years old siya namatay. Sa katandaan, hindi naman lumabo yung mata niya. Basta, nanghina na lang gusto yung katawan niya. Parang siya eh. Parang hindi na siya namatay. Ganun si Moses. Sa katandaan. Parang maganda yung ganun. Ano ba? Ipinakita ng Diyos yung lupain. Yung Jordan, yung Kanaan. Pinakita ng Diyos yun kay Moses bago siya mamatay. Doon sa bundok ng Moab. Tanda ko eh. Sabi ng Diyos, basta yun sinasabi eh. Sinabi ng Diyos sa kanya, umakit ka doon sumampa ka doon sa taas ng bundok ng Moab. Ipapakita ko sa iyo yung lupain pangako ko. Doon sa mga Israelita. Kasama siya eh. Ayun. Nakita ni Moses yun. Sabi ng Diyos, nakita mo na. Pero ngunit ikaw, hindi ka makakapasok dun. Kasi nga, lagi niyang inaano yung Israelite eh. Mga pasaway yung Israelite eh. Laging tinutulungan ni Moses. Pinatatakpan lagi. Basta ganun, parang ganun. Dahil sa Israelite eh. Laging kinukupkup ni Moses yung mga kaligasan ng mga ng Israelite. Ayan, nadamay si Moses. Saan yan? Dun sa bato. Yung sa batong malaki. Yung humihingi yung mga Israelite ng tubig.
Sabi ng mga sarili pa kay Moses, laging dumadating kay Moses puro reklamo. Pati yung Diyos nagalit kay Moses. Laging laging kinukupkup ni Moses yung mga day ng Israelite. Natatawa ka na sa kwento eh. Sabi ng Diyos, sige, bibigyan ko kayo ng tubig. Nakikita mo yung malaking bato. Sabi ng Diyos, yung tungkod mo, hampasin mo ng tungkod mo. May lalabasin ng tubig. Ayun, ginawa ni Moses. Ayun, nakainom sila ng tubig. Kasama yung mga Israelite ang matigas na ulo. Tanda ko sa Deuteronomy yun. Basahin mo yung Biblia, mga James. Ang ganda. Tapos nung pagkamatay ni Moses, nakakatakot eh. Automatic na pagkamatay niya. Diyos mismo nagdibing sa kanya eh. Basta sa bundok ng Nemo, dun siya namatay sa labagan ng Moab. Sa bundok ng Nemo, dun sa bundok ng Moab, dun sa lapag na sahig. Sabi sa Biblia eh, patay na si Moses. Siya'y aking inilibing dun sa kapatagan ng Moab. Dun. Diyos mismo naglibing sa kanya eh. Tapos, ang nakakatakot dun eh, wala nakakaalam ng bangkay o libingan ni Moses. Ganun talaga. Diyos ang makakaalam talaga. Pinakatapat na lingkod ng Diyos si Moses. Tapos yung pagkamatay ni Moses, yung Diyos, Panginoon Diyos natin, si Josue, yan, ninext niya. Kababata ni Moses yun. Kasaba yun. Matanda na rin sa ngayon. Sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo kay Josue, magpalakas siya, magpakatapang siya ng gusto, ng mabuti, palakasin niya yung loob niya. Huwag siyang panghinaan ng loob. Kasama ako, lalaban mo. Sa mga lakad mo, kasama mo ako. Hindi kita kababayaan. Hindi huwag ka manlulupaypay. Kasama mo, Panginoon Diyos mo. Ayun, yun nasabi ng Panginoon kay Moses. Tapos yun na sinabi ni Moses kay Jose bago siya mamatay. Ayun, naging lingkod din ng Diyos si Jose. Pagkamatay ni Moses, isinugo siya ng Diyos. Ang ganda na kwento, ano? Kaya, kung hanggat maaari, magbalik loob tayo sa Diyos. Anong oras na? May 18 minutes na. Huwag kayong magbabasa-basa ng Biblia, basa-basa lang. Mga James, daan-daan na pagbabasa. Ganyan, maintindihan mo. Automatic, magkakaroon ng movie sa utak mo pag binabasa mo. Mismong sa utak mo makakaroon. Sa Saudi Arabia, mga James, nagsimula yung Biblia. Kasi, pansinin mo si Moses, mukhang Arabo si Moses. Lalo sa lahat. Yung Israelita, ayan, yung mga Israel. Mga yan, part ng Saudi yan. Marami. Wala akong alam sa bansa eh. Basta yung nababasa ko lang, ganun. Manuwag na yung kape. Mahilig ako magbasa ng Biblia. Hindi ko na tinatanggal. Ang magdasal, yun ang pinakamabisa nating armor. Nasa Deuteronomy rin yan. Yung magdasal ka, maglingkod ka sa Diyos. Sasamahan ka ng Diyos mo. Hindi ka niya pababayaan. Sasamahan ka niya sa lahat ng lakad mo. Totoo. Tapos ilalayo ka niya sa harapan ng kaaway mo. Marami pang iba. Tapos totoo, sabi ni nabuhay pa si Moses.
Totoo ang Panginoon Diyos. Buhay siya. Nakipag-usap siya sa tao. Espiritu siya. Espiritu ang Diyos. Automatic yun. Mababasa mo sa Biblia eh. Espiritu ang Diyos. Banal na Espiritu Santo. Hindi kasi sinungaling ang Biblia. Yan. Basta yung sinasabi ko. Totoo yan. Kung ano yung nasa Biblia, yung mga nababasa ko. So, pinaka-ayaw ng Diyos, mga Jim. Yung Diyos-Diyosan. Iwasan nyo yung ganyan. Mismo Diyos na nagsabi nun. Pag mula sa Exodo, nagsimula yung mga salita ng Diyos. Ayaw niya ng Diyos-Diyosan hanggang kay Josue. Ayaw pa rin niya. Bakit? Sino bang gumawa ng lahat? Di Panginoon Diyos natin. Kasasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Hindi makagalit ang Panginoon Diyos sa inyo. Malilipol ka ng mga ganun. Hindi, totoo yung sinasabi ko lang mga Jim. Yun yung nakasulat sa Biblia. Yun yung mga nabasa ko sa Biblia. Yun yung nakasulat. Tas automatic, pagka alam mo na, nabasa mo yung sa Exodo. Nabasa mo yung 10 kautosan ng Diyos. Alam mo na siya, nakatrack sa utak mo. Huwag mo siyang gagawin ng totoo. Huwag mo siyang gagawin ng kasamaan. Kailangan sundin mo yun. Ako, nabasa ko yung 10 utos ng Diyos. Ayun. Kailangan sundin ko yun. Hindi ko na pwedeng baliwalain. May takot ako sa Diyos eh. Pag binaliwala mo yun, mapapahamak ka. Magagalit ang Diyos sa'yo. Basta ganun. Totoo sinasabi ko. Tsaka nakakatakot ang panahon ng Biblia. Bato talaga eh. Babatayin ka ng bato hanggang mamatay ka. Pagka nagkasala ka sa mga bayan mo, tas sa Diyos mo, tas sa mga lingkod ng Diyos mo, nakasala ka, babatayin ka ng bato hanggang mamatay ka. Mas matindi nun. Tapos sa Deuteronomio, yung anak na mapanghimagsik. Ayan, nasabi ko na yan nun. Ulitin natin. Nakakatakot na salitang yan. Yung sasabit yung babatayin ka ng bato. Papakilala yung anak mo na mapanghimagsik sa bayan. Sayang makinig, matigas mo ka. Papakilala ka sa bayan. Nakakatakot. Babatuhin ka ng bato hanggang mamatay. Tapos pagkapatay ka na, yung bangkay mo, isasabit sa punong kahoy. Pabaliktad yun ha. Isasabit ka sa punong kahoy na pabaliktad. Tapos kinabukasan na umaga, kukunin na. Hindi bantigas nun. Nakakatakot. Bangkay ka na. Tapos kapag naibaba na, itatapon na lang sa bangin o sa lupa. Ganun. Yan yung mga nababasa ko sa Biblia. Kailangan. Pero ang kasamaan, hindi natin yan maiiwasan. Nandiyan si Satanas. Pero ang mabisang panglaban natin ay dasal. Prayer sa Panginoon. Nagsimula yung kasamaan. Yung tukso ni Satanas, si Eva at si Adam doon sa Garden of Eden. Yung natatawa ko sa kwento nun. Si Eva ay natukso, nadamay si Adam sumunod. Sabi ni Satanas, kainin mo yan mansanas, Eva. Pag kinain mo yan, hindi ka na mamamatay, magiging immortal ka, magiging kasing lakas mo ang Diyos. Kaya mong magagawa mo lahat ng gusto mo. Pag kinain mo yan, mansanas na inahanap ko sa'yo, binibigay. Walang kalaman naman si Eva nun. Tinokso siya ni Satanas Ayun, kinain.
Nakwento ko na yan. Basta yung kung ano yung nakasunod sa Biblia, yun ang sinusunod ko. Eh, kung ano yung sinabi ng daddy ko eh. Naniniwala ako sa tatay ko. Nung nakain ni Eva yung mansanas eh. Nadamay si Adam. Sabi ni Adam, oy, ano yung nakain mo? Asawa ko, Eva. Tapos sabi ko, mansanas. Bilig-bilig yan si yun eh, Adam. Nadamay. Walang kalaman naman si Adam. Basta mansanas eh. Tapos ayun, kinain niya ng dalawa. Tapos maya-maya yun, kumalat yung kasamaan sa mundo. Iba't ibang uri ng kasalanan, kamatayan. Marami pa. Sobrang dami. Nakasulat sa Biblia yun. Pati yung yung pakagutom sa tao nagkaroon ng kagutuman. Kasi immortal sana tayo mga tao eh. Kung hindi kinain ni Eva yung mansanas, nadamay lang si Adam. Kaya yun, yun sinasabi ko, totoo yan. Nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil kay Eva. Tapos yung kasamaan, kumalat yan dahil kay Eva. Eh, sino may kagagawa? Si Satanas. Si Satanas, mataas yan na uri ng angel, mga ka-Jim. Ano siya? Dati siyang anghel na mataas. Tapos nag-rebellion yung nangyari sa kanya. Basta, yun, nagalit ang Diyos sa kanya. Mataas ang pride sa Satanas. Gusto niya mahigitan pa ang Diyos. Hindi pwede yun eh. Eh, Diyos din dumawa sa kanya eh. Yung Satanas. Lucifer ang pangalan ni Satanas. Ang original, Lucifer. May story din si Lucifer. Nasa Bible din. Wala. Hindi ko pa alam. May hiwalay. Yung Bible ko, galing sa daddy ko. Wala yung story ni Lucifer dun. Pero, mapapanood mo yun sa YouTube. Hindi sa ibang libro. Aray! Puta! Bakit? Jiso, oh! Bumagsak. Oh, 27 minutes na pala. Basta, iba na ang panahon na yun, mga Jim. Tignan niyo yung ulan, haba-agat, walang hinto. Sumibangyo pa. O, lumilindol pa. Ang kailangan natin gawin ay magdasal, maglingkod sa Panginoon Diyos. Mag-aral lang salita niya. Yan ang pinakamabisa natin panglaban. Nature, climate change, hindi natin malalabanan yung mga tao. Creation ng Diyos yan. Nakakatakot. Nasa New Testament lahat ng importanteng salita. Babalikan natin. Ay, mababasa ko rin yun. Matagal pa. Mga 1 year, 2 years siguro. Ayun yung protein ko. Nakahanda na. Hindi na ako nakapag-live na exercise. Babalik tayo pagka magugulat tayo sa katawan ko mga ka-Jim. Kumakain na pala ako ng kanin. 10 to 9 minutes na pala. Basta ganun. Exercise na exercise hanggang gumaling ako. Idali din sa cellphone nyo yun yung Biblia. Ang dating daan. Version 1905. Sa Google, i-download nyo o sa Play Store. Tapos Digital Holy Bible. Ayan, download nyo sa Play Store yan. Hindi, sa Google. Ano yan? Version 1905 Yan dalawa. Sa dati ko galing yan. Siya yung nag-share sa akin. Tapos ito yung sa akin. Holy Bible. Holy Bible. U version. Ayan. Totoo. Medyo mawigis ganun. Pang-international yun. Sa Play Store, search nyo. Makikita nyo. 100 million yung download. Okay. Ang kinaganda, meron siyang
audio plus audio. So, makikita mo yung mga salita. Okay. Basta yan, dalo din sa cellphone niya. Tuloy-tuloy lang yung exercise ko. Hanggang umaga. Tsaka yung grip. Ay, tayo na yung sugat. Ano yan? Tsaka ka lang pakita. Pakita ko lang yung dalawa. Hindi kaya. Ay, nakakatakot ka. And, yung creation ng Diyos natin. Ano ba problema? Bumaba ka muna. Uy, kayo mag-away. Tignan nyo. Ayun na, yung creation ng Diyos natin. Ang galing. Perfecto. Nag-aaway kayo eh. Ganon din sila, kawangis ng Diyos. Tuwa sila sa alabok. Mga tao, hayop. Sinin ang Diyos natin yan. Sa putik yun, kasama si Jesus Christ. Yung anak niya, kasama. Nasa Genesis yun. Di ko matandaan yung tithing verse eh. Yung Bible. Nakasulat yun. Si Jesus Christ, makapangyarihan din yan, mga James. Anak ng Diyos yun. Meron siyang divine power. Tapos meron siyang parang banal na espiritu, parang sa Diyos. Anak siya ng Diyos eh. Hindi ko pa nababasa lahat eh. Totoo, makapangyarihan din ng Panginoon Jesus. Sa New Testament siya eh. Wala pa ako dun. Nauna ka. Nag-aaway lagi itong dalawa. Mikey, tayo makakasakit ang haba na ng minutes. Sige na, tapusin na natin. Bye-bye na sa inyo. Ikaw tatapos ka, Mikey. Ganyan ka lang. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon mo ngayon, wala kang Diyos na kinikilala. Masama yan. Iba yung may hawak sa'yo. Totoo, may mabinigay din Diyos sa atin eh. Yung mga guardian angel. Billions din yun. Yung mga naglilingkod sa Diyos. Para hindi ka maligaw. Bibigyan ka ng Diyos ng guardian angel mo. Mataas na uri yun, na anghel. Pero kung wala kang Diyos na kinikilala, wala kang takot sa Panginoon Diyos mo, iba yung guardian angel mo. Nakakatakot. Mataas na uri na anghel ni Lucifer. Naka-guide sa'yo. Nakakatakot yun. Ang importante ay magdasal tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos natin. Magbigay oras tayo sa Kanya. Ang init ang ulo mo. Tumatanda kasi, isa ka pa eh, ang ingay mo eh, Jisu eh, aray, medyo masakit pa. Babayo sa inyo. Pagka nagbabasa ka ng Biblia, interesado ka sa salita ng Diyos, mga James. Malabo ka napitan ng evil spirit. Malabo. Makapangyarihan na salita ng Diyos sa Biblia. Mararamdaman niya yung presensya niya pag binasa mo. Huwag mo nang babasahin ng
mabilis na nabasa. Yung wag ganun. Unti-unti yung pagbabasa. Daan-daan na pagbabasa. Hanggang sa magkaroon ng movie. Sa edit mo. Naniniwala ako sa Diyos. Espiritu Santo ang Diyos. 33 minutes, ang tagal. Sige na, babay na sa inyo. Oh. Totoo ang Diyos, buhay siya. Magdasal tayo at maglingkod. Sige na. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.